So, exam 2, project 5, task 1. On the solved worksheet. Solved, so may dalawa tayong worksheet, solved saka vehicles. Mag-insert daw tayo ng new column before column A. So, guys, remember, pagka nag-i-insert tayo ng bagong column, yung column na yon ay napupunta sa left kung saan natin siya in-insert. So, kung mag-i-insert ako dito kay column A ng bagong column, yung column na yon ay mapupunta sa left niya. So, sabi sa instruction, insert a new column before column A. So, iselect natin si column A, yung column header A. And then, sa home tab, cells group, insert dropdown, insert sheet columns. Ayun. So, nagkaroon ng column A. So, nag-adjust na napunta sa B ngayon yung ano. Then, mark completed. Task 2. So, open a second window and view the two instances of the workbook side by side. So, ito tinuro din to sa LearnKey. So, pupunta ka sa View tab. And then, kay Window Group, i-click natin si New Window. Ayan. And then, balik tayo kay View. View tab. And then, View side by side. Yun. So, yan lang yan. Medyo parang di maintindihan kung ba't ganito. Pero, tama yan. Ano? Mark completed natin. Okay. And then, task 3. Now, etong naka-view side by side natin. Kahit mamili ka lang isa dyan. Siya yung gusto mong ilagay dito. I-resize natin yan. Or, pwede mong i-click na lang to. Yun na dito sa may baba. And then, lagay mo sa bottom. Ayan, para mag-reset yung size ng window. And then, task 3. Configure the solved worksheet. So, rows 1 hanggang 3 ay naka-visible or visible habang tayo nag-i-scroll vertically. So, ito lang yung parang sa project 1 na naka-freeze pane. So, again, yung punta kay solved worksheet, yung row 1 to 3 naka-freeze. So, hindi naka-freeze yung 4 pababa. So, kay 4 tayo select kay row 4. And then, po tayo ng View tab, Freeze Pane, then Freeze Panes. So, ayan. Diba? Naka-freeze na yung row 1 to 3. Again, ang technique, kung saang row tayo mag-i-start, hindi mag-freeze, dun tayo mag-select. Huwag natin i-select yung row 1 to 3, saka tayo mag-freeze pane. Mali po yun. So, mark completed. Task 4. On the solved worksheet, format the table so that every row is shaded. Use a technique that automatically updates the formatting if you insert a new row. So, ang pinapagawa na sa atin dito, kada row daw dapat shaded. So, kunwari ito, shaded yan, then ito hindi, then ito shaded, then ito hindi, and so on. Diba? So, gagawin natin, table ito, mag-select tayo sa table kahit saan, and then punta tayo ng table design group, tab, table design tab. And then, i-check natin yung banded rows. So, ayan o. Shaded na siya. Every row. Tapos may hindi naka-shade. Yan. Then, mark completed. Task 5. On the vehicles worksheet, in the code column, create a formula that returns the two leftmost letters of the vehicle style displayed in cell D4. So, ito yung D4. So, dapat ang lilitaw rito SE, TR. Kasi yun yung two leftmost letter ng, sedan, yung SE, yung two leftmost letter niya. So, gagamit tayong formula. So, ang formula doon is equal left, and then open parenthesis. I-select natin yung cell na kukuhanan natin ng text, si D4. Ayan. And then, comma. Ilan po yung kukunin natin? Dalawa. Sabi sa instruction, two leftmost. So, 2, and then close parenthesis. So, pag enter natin, automatic nang naglagay ng formula sa ibang row ng table. So, yun ang isa sa kainaman ng naka-table ka. And then, mark completed. Then, grade project. Ayun. Then, next.